Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang pinaka-latest ating update sa bagigilagay ng panahon yung araw ng Huwebes, ikalatlong po ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang low pressure area nating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan over the coastal water of Pagbilao, Quezon. Nainasan nga po natin sa mga susunod nga pong oras, tuloy na itong makakatawid ng ating bansa. At posible na itong nasa may kanluran ng bahagi. At inasan nga po natin na sa mga susunod na mga oras, inasan nga po natin na tuloy na itong malulusaw. Samantala, ang kasunod nga po nitong low pressure area dito sa may silangang bahagi ng ating bansa ay huling namataan sa layong 1,540 km silangan po ng Eastern Visayas. Nagtataglay pa rin nga po ito ng maulap na paporin at mga localized thunderstorm. Nainasan nga po natin makakapito nga po ito ngayong araw dito sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar, including Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental at Davao Region na siyang magdudulot ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, makikita rin nga po natin ang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may kasunod nga po itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit may kasunod pa nga rin po itong mas malakas or super typhoon category na nga po. Natin makikita nga po na may sentro na nga po ito or may mata. Sa kasalukuyan, wala pa naman po itong direktang epekto at napakalayo pa po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit pinag-aalertohan po natin ng ating mga kababayan sa posibleng paglapit nito dito sa ating Philippine Area of Responsibility, ang super typhoon. Ating monitor sa may silangan din po yan ng ating bansa, kung saan nga po taglay pa rin nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 185 km per hour near the center, samantalang may pagbumbugso naman po ito na maabot sa 210 km per hour, habang kumikilos nga po ito ng mabagal sa bilis lamang ng 10 km per hour. Nabase nga po sa ating pinaka-latest satellite animation, makikita nga po natin dito sa mga susunod na oras, inasan nga po natin na posible na nga itong maglaho ang low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na patawid ng ating bansa, especially dito sa may Luzon. At inasan din po natin ang low pressure area nating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa ay tuloy na rin malulusaw sa mga susunod pong mga araw, habang papalapit itong super typhoon na ating monitor dito sa may extreme northern Luzon or papalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility, ay tuluyan na nga po itong malulusaw ang low pressure area nating monitor sa silangang bahagi ng ating bansa. Ngunit magdadala pa rin ito ng mga localized thunderstorm, kaya naman maging alerto pa rin po tayo sa mga pag-ulan na dulot nga po nitong low pressure area. At habang papalapit itong super typhoon ating monitor, papalakasin nga po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may Timog Mindanao at kanlurang bahagi ng ating bansa, na siyang inaasahan nga po natin na magdudulot ng epekto or magdudulot ng mga maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga pag-ulan. Yan po ang nakikitaan po natin na magkakaapekto po sa atin ang hanging habagat habang ito ay papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Nainasan nga po natin na posibleng kumilos pahilagang kanluran at lumapit dito sa may extreme northern Luzon. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga banta pa rin na mga pag-ulan na dulot nga po itong hanging habagat. Napapalakasin nga po itong panibagong bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na may kategory na nga po itong super typhoon category natin. Makikita nga po na makalakas nga po ang kasunod nga po nitong mga low pressure area. So may tatlo po tayong bagyo na minomonitor or low pressure area, dalawang low pressure area at isang super typhoon category. So inasahan nga po natin nakikilos itong pahilagang kanluran at inasahan na lalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa extreme northern Luzon. So habang ito ay nasa may extreme northern Luzon, papalakasin nga po nito ang hanging habagat na siya nagmumula naman dito sa may Timog Mindanao at kanlurang bahagi ng ating bansa. Isang makakadanas
magdudulot ng mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa lugar po yan ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sorsogon, including Davao Region, Batangas, Laguna, Cavite, Metro Manila, Bataan, Zambales, Tarlac, Pangasinan, La Union, Ilocos Region, Abra, Apayao. Ganon din dito sa may Babuyang Grove Islands at Batanes. Habang ito ay nasa may extreme northern Luzon. Na siyang apekto lang po yan ng hanging habagat sa mga susunod pong mga araw yan. Kaya naman ngayon pa lang pinag-aalerto na po natin at pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga banta ng mga pag-ulan sa mga susunod pong araw. Especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Na inasan nga po natin na may kasunod pa nga rin po ito na malakas pa nga rin po natin makikita nga po sa pinaka satellite outlook po yan. So magiging lagay po yan ng panahon sa mga susunod na mga araw. Ngunit itong super typhoon nating monitor, kasalukuyan na nga po itong nabuo dito sa may silangang bahagi na ng ating bansa. Ngunit malayo pa naman po itong ating bansa. Kaya naman wala pa po tayong ipagkakabala dito sa super typhoon nating monitor. Kaya naman ngayon pa lang pinag-aalerto lang po natin at pinaghahanda. At para naman sa magiging lagi ng panahon yung araw dito sa Luzon, inasan nga po natin makakaranas nga po ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga katamtaman hanggang kung minsan malalakas na mga pagulan na ating inasahan dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Sa lalawigan po yan ng Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon. Inasan nga po natin ang mga pag-ulan. Nadulot nga po yan ng pagbabalik ng hanging easterlies o yung mainit na temperatura na nanggagaling dito sa may dagat Pacific Ocean na siyang nagdudulot ng maalinsangang panahon o mainit na temperatura. Samantalang sa malalabing bahagi ng Luzon, especially dito sa may area ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Metro Manila, Batangas. Inasan nga po natin ang fair weather. Makakaranas ng maliwalas na panahon, ngunit sinasamahan din po yan ng maulap na paporin at mga localized thunderstorm. Kung minsan nakakaranas po tayo ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan, dulot nga po yan ang tumatawid na low pressure area dito sa may kanluran bahagi ng Luzon. Nainasan nga po natin sa mga susunod na mga oras, malulusaw na lang nga po ito ang low pressure area. Ngunit nakikitaan nga po natin na bagya nga pong lalakas muli itong hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan. Kaya naman inasan nga po natin posibleng magpatuloy ang maulap na paporin dito sa may kanluran ng Luzon. Sa mga nabanggit na lugar po yan dito sa may area ng Batangas, Cavite at Metro Manila, including Bataan at Zambales, Pangasinan. So inasan nga po natin yan na magdudulot ng maulap na paporin sa paglakas nga po ng hanging habagat. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Legazpi, 24 hanggang 33 degrees Celsius, Tuguegarao 25 hanggang 34 degrees Celsius, Lawag 25 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 24 degrees Celsius, Metro Manila 24 hanggang 32 degrees Celsius, Tagaytay 21 hanggang 29 degrees Celsius. Para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, nasan nga po natin ang improving weather. Ngayong umaga, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, makakaranas na nga rin po ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mapagulan na dulot ng hanging habagat. At para naman sa magiging agwat at temperatura dito sa may Puerto Princesa, 25 hanggang 32 degrees Celsius, Calayan Islands 26 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may nasan nga po natin dito sa may silang bahagi ng Visayas, especially sa lugar ng Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte. Inaasan nga po natin makaranas ng maulap na paporin. Kasi nasamahan po yan mga kalat-kalat na mga pagulan. Ngayong umaga po yan hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, nasan nga po natin na bagyang hihina ang epekto itong localized thunderstorm. Nadala nga po yan ng low pressure area na ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa may silangang po yan ng Visayas. Samantalang sa labing bahagi pa ng Visayas dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, makaranas din po ng fair weather or makaranas ng improving weather. Inasan nga po natin makaranas din ng aliwalas na panahon sa umaga,
Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm na dulot nga po ng hanging habagat. At para naman sa magiging temperatura dito sa Visayas, including Tacloban 25 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 26 hanggang 33 degrees Celsius, Iloilo 24 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, nasan nga po natin ang maliwalas na panahon dito sa may area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula. Nasan nga po natin ang improving weather. Maging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang buhos na mapaulan dulot nga po ng mga localized thunderstorm. Ay nasan nga po natin ngayong umaga ang maulap na papurin dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, especially dito sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao, Compostela Valley, Davao Oriental at Davao Occidental. Nadulot nga po yan ng mga localized thunderstorm. Nadulot nga po ng epekto ng low pressure area dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Natin makikita nga po natin na dadala ng maulap na papurin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan na siyang ating inasahan na makaka-apekto sa nasabing lugar, including Northern Mindanao. At para naman sa magiging agwat at temperatura dito sa may Davao, 24 hanggang 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro 24 hanggang 32 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula 24 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasahan na agwat at temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Kaya naman malaya pa rin po makapaglalayag ang ating mga kababayang mangisda sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga localized thunderstorm, especially dito sa may silang bahagi ng Mindanao, kanlurang bahagi ng Luzon. Kadulot nga po yan ng mga pinagsamang epekto ng hanging habagat at ng low pressure area, na may inasan lang po tayong taas ng mga pag-alon na maabot sa 0.6 hanggang 2.1 meters ang taas ng mga pag-alon. Kaya naman malaya pa rin po makapaglalayag ang ating mga kababayan, ngunit lubos pa rin po natin pinag-iingat at pinaganda sa mga localized thunderstorm. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo. At yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, ika-3 po ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung sakaling bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag klik na mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulat na aming lalabas. Ukol nga po dito sa mga masamang panahon na nabubuo dito sa ating bansa at sa magiging lagay ng ating panahon. Maraming salamat and God bless.